Pagod si mama. Kailangan ng tahimik. Kaya, umuwi ka muna sa inyo. Ito ang unang mga salitang binitiwan ng asawa ko sa aking pagbabalik. Habang kalong-kalong ang aming bagong silang na sanggol, at hindi pa ganap na naghihilom ang sugat, mula sa aking caesarean section. At sinabi niya ito hindi sa loob ng aming tahanan, kundi sa harap mismo ng pintuan ng condominium unit, na ipinundar ng aking mga magulang para sa akin. At nakapangalan sa akin, pinalitan ng aking asawa at biyena ng door lock. At pilit akong pinalalayas na para bang sila ang tunay na may-ari ng property. Ang hindi nila alam, ang unit na ito ay ganap na sa akin. At bilang isang accountant, ang pinakamatinding sandata ko ay hindi ang galit, kundi ang mga dokumento at tamang proseso. Sa araw na iyon, nagpasya akong isulat muli ang ledger ng aking buhay. Kung gusto ninyong malaman ang matagumpay na pagganti ng isang asawang pinalayas 3 araw matapos manganak, pindutin na ang like at subscribe. Magsisimula na ang ating biyahe dito sa Istasyon ng Puso. Sa pagtatapos ng amihan sa Maynila, isang malamig na hangin na hindi pa dinadapuan ng init ng tag-araw ang umiihip sa pagitan ng matatayog na kondominium. Hindi ito ang tipo ng lamig na tumatagos sa buto, ngunit sapat na upang manindig ang iyong balahibo. Sa isang maliit na stall sa di kalayuan, nagluluto ng bibingka at may umuusok na matamis na amoy na humahalo sa malamig na hangin ng madaling araw. Mahigpit kong yakap ang aking bagong silang na anak, na nababalot ng lampin, at maingat na humahakbang na para bang naglalakad sa manipis na yelo. Ang pangalan ko ay Sofia Reyes, 32 taong gulang. Nagtatrabaho ako bilang accounting manager sa isang malaking kumpanya na namamahagi ng mga materyales para sa interior design. Ang trabaho ko ay nakatuon sa mga numero at papeles, isang mundong walang emosyon. Ngunit dahil dito, nasanay akong gawin ang lahat sa isang malinis at tumpak na paraan. Walang puwang para sa pagkakamali, kahit isang numero o isang pirasong papel. Madalas sabihin ng mga tao na ang buhay ng isang babae ay nagiging maginhawa kapag nakapag-asawa siya ng mayaman. Ngunit naniniwala ako na ang buhay ng isang babae ay nagiging maginhawa kapag siya ay matalino at listo. Ngunit noon, hindi ko pa alam na ang katalinuhang ito ang magiging dahilan para kamuhian ako ng iba. 3 araw akong nanatili sa ospital matapos ang aking caesarean section. Ang sakit ng aking sugat ay parang isang linyang apoy na humahati sa aking tiyan. Ngunit ang aking anak na si Miguel ay napakabait, mahimbing na natutulog habang dumedede. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang maliit na bibig, napuno ako ng pagmamahal at kasabay nito ng lungkot. Ang asawa kong si Leo Cruz ay 2 beses lamang dumalaw sa loob ng 3 araw na iyon. At bawat pagdalaw ay hindi man lang umabot ng 15 minuto. Dumarating siyang suot pa rin ang kanyang damit pang trabaho mula sa construction site at sasabihin sa pagod na boses, "Sobrang busy sa site ngayon." Laging minamadali ng kliyente. Pagkatapos ay ilalapag niya ang isang basket ng prutas sa mesa. Mabilis na susulyapan ang natutulog na sanggol at aalis na. Habang nakahiga sa kama ng ospital, dinig na dinig ko ang kaluskos ng kanyang tsinelas papalayo sa hallway at nararamdaman ko ang isang malaking puwang sa aking puso. Ang biyenan kong si Carmela Cruz ay ni minsan hindi dumalaw. Ang tanging ipinadala niya ay isang text message sa asawa ko. Nahihilo ako at tumataas ang presyon ko sa amoy pa lang ng ospital. Napangisi na lang ako nang mabasa iyon. Bago ako manganak, si Carmela ay punong-puno ng lakas. Kayang ikutin ng 3 mall sa isang araw para lang sermonan ako. Kapag nanganak ka na, dapat alam mo na ang lugar mo. Huwag mong kalimutan na kami ang bumubuhay sa'yo. Sa pamilyang ito, masakit pakinggan ang mga salitang iyon. Ngunit kinumbinsi ko ang sarili ko na ang pagpapasensya ang susi sa tagumpay. Ang biyenan kong lalaki, nalaman biyenan, si Ricardo Cruz, ay kabaligtaran ng kanyang asawa. Siya ay tahimik at may pagkamakaluma. Hindi rin siya dumalaw sa ospital, ngunit nagpadala siya ng maikling text message noong gabi matapos ang operasyon ko. "Magpagaling ka. Sabihin mo lang kung may kailangan ka." Isang linya lang iyon. Ngunit kung minsan,
Ang isang tapat na salita ay mas nakapagbibigay ng aliw kaysa sa daan-daang magagarang pangungusap. Ang condominium unit na aking inuuwian ay regalo sa akin ng aking mga magulang bago ako ikasal. Mahigit 40 milyong piso ang halaga nito noon. At sa titulo, malinaw na nakaukit ang aking pangalan. Sofia Reyes. Hindi ko kailanman ipinagyabang o ginamit ito bilang sandata. Itinuring ko itong isang ligtas na kanlungan para sa akin at sa aking anak. Si Leo ay lumipat dito nang kami ay ikasal at siya ang nagpresintang mag-install ng smart door lock. Mas mabilis ang lalaki sa mga ganitong teknikal na bagay. Sabi niya, dahil sa kanyang sinabi, lahat ng administrative rights, pagpapalit ng password, at pagrehistro ng fingerprint ay napunta sa kanyang smartphone. Naging kampante ako, iniisip na sa pagitan ng mag-asawa, hindi na kailangan pang maging mapanuri. Ngunit nang nasa ikapitong buwan na ako ng pagbubuntis, nagsimulang magbago si Leo. Ang kanyang cellphone ay laging nakataob. At sa tuwing may notification, agad niya itong dinadampot at lumalabas sa veranda para sagutin ang tawag. Minsan, pabiro kong tinanong, sino ba yan at ganyan kakaprotektibo? Ngunit ang isinagot niya ay isang malamig na, wala ka na bang ibang magawa? Ang salitang iyon ay parang isang sampal ng basang tuwalya sa aking pisngi. Hindi ako ang tipo ng taong selosa o mahilig mag-imbestiga sa pribadong buhay ng asawa ko, ngunit lahat ay may hangganan. Isang manipis na papel ng pangamba ang nagsimulang sumibol sa aking isipan na parang mapupunit sa isang maliit na dampi lamang. Sa araw ng aking paglabas mula sa ospital, sinubukan kong maging positibo. Uuwi na ako. Ang pinakamahalaga sa postpartum recovery ay pahinga. Kailangan ni Miguel ng isang malusog na ina, kailangan ng ina ng masaganang gatas, at kailangan niyang makakain man lang ng isang mainit na mangkok ng tinolang manok. Tumawag ako ng taxi. Ananggong tapagata, malulagong tapagata-pagata. Napansin ng driver ang kalagayan ko. May kargang sanggol at isang malaking diaper bag. At nagtanong na may pag-aalala. Nasaan po ang asawa ninyo, ma'am? Pilit akong ngumiti at nagsinungaling. Abala po sa trabaho. Pagkasabi ko noon, parang naging katawa-tawa ako, isang karakter mula sa isang internet meme. Ang salitang busy ay isang maginhawang balabal para sa lahat. Kapag isinuot mo ito, tila may karapatan ka nang pabayaan ang iba. Huminto ang taxi sa lobby ng aming condominium. Magalang akong tumango sa staff ng administration office at sumakay sa elevator. Sa bawat pag-akyat ng palapag, kumakabog din ang aking dibdib. Sa harap ng pintuan ng aming unit, huminga ako ng malalim. Mayroon pa ring kislap ng pag-asa sa aking isipan. Pagbukas ko ng pinto, sasalubungin ako ng amoy ng bagong linis na sahig at ng kumukulong tinolang manok. At si Leo, kahit hindi masaya, ay sasalubungin kaming mag-ina. Inilagay ko ang pamilyar na password. Isang tunog ng error at isang kumikislap na pulang ilaw ang sumalubong sa akin. Muli kong sinubukan, dahan-dahan, at maingat na pinipindot ang bawat numero. Pareho pa rin ang resulta. Pulang ilaw. Biglang nanlamig ang aking mga kamay. At ang sugat mula sa C-section ay kumirot na parang may humihila sa tahi. Isinandal ko ang aking noo sa malamig na pinto at pinakinggan ang malakas na tibok ng aking puso. Sabi nila, ang tahanan ay isang lugar na laging binabalikan. Ngunit sa sandaling iyon, ang kasabihang iyon ay parang isang luho na hindi ko abot kamay. Nang akmang tatawagan ko na ang aking asawa, may narinig akong mga yabag mula sa loob. Isang kalansing. At dahan-dahang bumukas ang pinto. Sumalubong sa akin ang mainit na hangin mula sa loob. Ngunit hindi nito napawi ang panlalamig na bumabalot sa aking katawan. Ang taong nakatayo sa may pintuan ay ang aking asawa, si Leo Cruz. Nakasuot siya ng gray na t-shirt, shorts, at tsinelas. Kahit na nakita niya akong may kargang sanggol at bitbit na diaper bag, hindi man lang niya inalok na tulungan ako. Ang tingin niya sa akin ay hindi tingin ng isang bagong ama. Lalo namang hindi ito tingin
ng isang asawang sumasalubong sa kanyang kabiyak na hirap mula sa isang operasyon. Ang kanyang mga mata ay blanko. Isang tingin na nagsasabing tapos na ang lahat ng kalkulasyon at hindi na kailangan pang magsalita. Nakasandal si Leo sa hamba ng pinto, na parang siya ang tunay na hari ng tahanang ito at mayabang na nagsalita. "Huwag ka munang pumasok. Akala ko ay nagkamali ako ng dinig." Upang hindi magising ang sanggol sa aking mga bisig, ibinaba ko ang aking boses. "Anong sabi mo? Kakalabas ko lang ng ospital. Kailangan ng matulog ni Miguel at kailangan mo na ring magpahinga." Tabi, papasok na ako. Hindi kumilos si Leo. Sinulyapan niya ang sanggol sa aking mga bisig na para bang iniiwasan ang isang nakahahawang sakit na tinatawag na responsibilidad at ibinaling ang kanyang ulo. "Nandito si Mama." Dahan-dahan niyang ipinagpatuloy ang kanyang mga salita, na parang pinagpraktisan sa harap ng salamin. "Mataas ang presyon ni Mama ngayon. Sabi ng doktor, kailangan niya ng absolute rest. Kapag umiyak ang bata sa gabi, magigising si Mama. At baka mapano pa siya. Dalhin mo muna si Miguel sa inyo." Nang marinig ko iyon, parang may bumara sa aking lalamunan. 2 araw lang ang nakalipas. Nag-video call pa sila ng biyenan ko, kung saan ipinagyayabang niyang kumakain siya ng lechon, kawali sa isang karinderya. Isang taong may sapat na lakas para talakayin ang perpektong kombinasyon ng lechon, toyo't suka, at kanin ay may mataas na presyon. Isang napakagandang uri ng alta presyon. Pinigilan ko ang aking galit at diretsahang nagtanong, "Gaano katagal ang muna?" Tiningnan ako ni Leo na parang naiinis sa tanong ko. Hanggang sa lumaki-laki si Miguel. Siguro 1 taon o 2. Natigilan ako. 1 taon? 2 taon? Ang gaan ng pagkakasabi niya. Na para bang pupunta lang siya sa palengke. Napatawa ako. Ngunit ang tawa ko ay mas masakit pa sa isang hikbi. "Nasa tamang pag-iisip ka ba?" tanong ko. Nanginginig ang boses sa galit at pagod. 3 araw pa lang mula nang makaisaryan ako. Sanggol pa si Miguel. At ngayon, sinasabihan mo akong umalis, kasama ang bata sa loob ng 1 o 2 taon? Nagkibit balikat si Leo. Namula ang aking mukha sa kanyang kawalang pakialam. Nagdagdag pa siya na para bang tinuturuan ako. "Manugang ka na rin naman, di ba? Dapat isipin mo rin si Mama. Matanda na siya. Paano niya matitiis ang iyak ng bata?" Sakto namang narinig ang boses ng biyenan ko mula sa loob. Isang boses na napakalakas at malusog para sa isang taong may sakit. "Tama ang asawa mo. Matanda na ako. Gusto ko nang mamuhay ng tahimik." Kapag narinig ko ang iyak ng bata sa gabi, biglang tataas ang presyon ko. Kapag bumagsak ako, sasagutin mo ba? At saka, ayoko talaga ng amoy ng lampin at gatas. Kalilinis ko lang ng bahay. Huwag mong ipasok. Yang mga yan dito. Nakatayo ako sa malamig na hallway, na parang ipinako. Naramdaman ko ang paninindig ng aking balahibo, dahil sa hanging pumapasok sa siwang ng pinto ng elevator. Ang salitang amoy lampin, ay parang isang sampal sa aking pisngi. Tiningnan ko ang sanggol sa aking mga bisig. Ang mukha ng aking anak, na mahimbing na natutulog. Bigla, isang hindi maipaliwanag na kahihiyan ang bumalot sa akin. Hindi dahil sa kahirapan o kapangitan, kundi dahil sa sitwasyong ito, kung saan ako ay pinalalayas na parang may dala akong basura sa bahay ng iba. Huminga ako ng malalim. May isang bagay akong natutunan sa pagiging accountant. Kapag mas ginugulo ka ng kalaban mo, dapat mas lalo kang maging kalmado, upang hindi magulat ang sanggol. Pinanatili kong mahina ang aking boses. Nasa pangalan ko ang unit na ito. Hindi ko kailangan ng permiso ni Numan para pumasok. Umuuwi lang ako sa sarili kong bahay. Nang marinig iyon, nagbago ang mukha ni Leo. Ibinaba niya ang kanyang boses, ngunit hindi maitago ang banta sa kanyang tono. "Huwag mo akong takutin sa titulo na yan. Asawa mo ako. At pare-pareho lang yan sa kahit anong bahay. Ang problema sa pamilya, sa loob ng pamilya inaayos." Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Sa sandaling iyon, nagbalik sa aking isipan ang mga alaala. Noong 8 buwan akong buntis, hirap matulog at nakatagilid,
habang siya ay nakatalikod at abala sa kanyang cellphone. Ang kakaibang amoy ng pabango sa kanyang damit kapag umuuwi siya mula sa overtime. At ang isang salitang binitiwan niya nang minsang may kausap sa veranda. Oo, aayusin ko yan. Pagkapanganak niya, noong una, inisip kong dala lang ng pagiging sensitibo ko, isang uri ng pagkabalisa na karaniwan sa mga buntis. Inaliw ko ang aking sarili na ang isang matalinong asawa ay hindi nagdududa sa kanyang asawa na parang isang tiktik. Ngunit ngayon, napagtanto ko, hindi ako nagdududa, kundi huli na ng pahalagahan ko ang aking sarili. Lumabas ang biyanan ko at tumayo sa likod ni Leo. Walang bahid ng pagiging sakitin. Maayos ang kanyang buhok, nakasuot ng pulang knit top at may kumikinang na gintong kwintas sa kanyang leeg. Sinuri niya ako mula ulo hanggang paa at ngumisi. Huwag kang magmayabang dahil lang sa binili mo ang bahay na ito. Dahil nagpakasal ka sa pamilyang ito. Dapat kang sumunod sa mga patakaran dito. Kapag nagsalita ako, dapat makinig ang asawa mo. Nang marinig iyon, parang sumikip ang aking dibdib. Sa loob ng ilang taon, tinawag ko siyang mama at sinunod siya. Sa tuwing may handaan o family reunion, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Mula sa paghahanda ng pagkain hanggang sa pagbibigay ng regalo. Ngunit ngayon, nagsasalita siya na para bang ako ay isang tagalabas na dumating upang sirain ang kapayapaan ng kanilang pamilya. Sumagot ako sa isang malinaw na boses. Mama, ang karga ko po ay apo ninyo. Gusto ko lang pong pumasok at magpahinga. Kung kailangan ninyong magpahinga ng tahimik, ihiga ko po ang bata sa kwarto at isasara ko ang pinto. Hindi po ako gagawa ng ingay. Napahalakhak ang biyanan ko. Isasara ang pinto? Hindi na ba iiyak ang bata? Akala mo ba soundproof ang bahay na ito na parang hotel? Sinabi ko na. Umuwi ka sa inyo. Sumabat si Leo. Ang kanyang boses ay may tono ng pagmamataas, na para bang nagbibigay ng isang malaking pabor. Oo nga, umuwi ka na lang sa inyo. Dadalaw ako sa weekend kapag may oras ako. Sabihin mo sa mga magulang mo na maghanda ng masarap na pagkain. Ang mga salitang iyon ay parang isang timbang malamig na tubig na ibinuhos sa aking ulo. Tiningnan ko si Leo. At pagkatapos, ay ang aking biyenan. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, malinaw kong nakita ang kahulugan ng kalupitan. Ang kalupitan ay hindi sa pagsigaw o pagmumura. Sapat na ang mga salitang binibitawan sa isang kalmadong boses para pumatay ng isang tao. Natutulog pa rin ang aking anak. Ang kanyang maliit na bibig ay gumagalaw, at ang kanyang dibdib ay tumataas baba. Bigla, isang isipan ang pumasok sa aking ulo. Kung mananatili ako dito ng 10 minuto pa, magkakasipon ang bata sa malamig na hangin. At kung yuyuko ako at uuwi sa aking mga magulang, patuloy nila akong aapihin. Habang tumatagal, mas nakikilala mo ang isang tao. Ang mga kasabihan ng matatanda ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Masakit, ngunit napakatumpak. Hindi ako sumigaw o nakipagtalo pa. Humakbang lang ako paatras. Mas hinigpitan ang yakap sa aking anak. At kinuha ang aking cellphone. Nanginginig ang aking mga daliri dahil sa pagod, ngunit ang aking boses ay hindi. Tinawagan ko ang direct line ng Condominium Administration Office na nakapaskil sa loob ng elevator. Nagsalita ako na parang nagbabasa ng isang ulat. Hello. Ito po si Sofia Reyes, ang may-ari ng Unit 5. Mayroon po kaming di pagkakaunawaan dito, sa tapat ng pinto at hindi po ako makapasok. Pwede po bang umakyat ang taga-admin para mapanatili ang kaayusan at ma-record ang sitwasyon? Nagulat si Leo. Sofia, anong ginagawa mo? Tiningnan ko siya at sumagot ng may kahinahunan na ikinagulat ko mismo. Hindi ako nag-iiskandalo. Sinusunod ko lang ang tamang proseso. Pagkatapos noon, agad kong tinawagan ang pinakamalapit na police community precinct. Ang tunog ng dial tone na umalingaw-ngaw sa malamig na hallway ay parang isang tambol na nagbabadya ng pagtatapos ng lahat. Nang matapos ang tawag, mas lalong bumigat ang hangin sa hallway. Tumayo ako malapit sa fire exit, kung saan hindi gaanong malakas ang hangin, mahigpit na yakap ang aking anak.
Ramdam ko ang lamig na tumatagos sa manipis kong damit. Ngunit hindi ko kayang higpitan pa ang yakap dahil baka maipit si Miguel. Huminga lang ako ng malalim. Pinapanatili ang aking kalma, na parang nag-audit ako ng mga financial statement sa katapusan ng buwan, tulad ng kung paano ang isang maling numero ay maaaring sumira sa lahat. Kung bibigay ako ngayon, mawawala ang lahat sa akin. Lumabas ng tuluyan si Leo mula sa unit. Hawak pa rin niya ng mahigpit ang hamba ng pinto, na para bang natatakot na baka sumingit ako at makapasok. Ibinaba niya ang kanyang boses at nagkunwaring nag-aalala sa akin. Sofia, pag-isipan mo ulit. Tatawag ka ng admin? Ng pulis? Pareho lang tayong mapapahiya. Matanda na si Mama. Ang ginagawa mo ay parang pagbubuhos ng gasolina sa apoy. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ang galing mong magsalita. Sagot ko. Mahina pa rin para hindi magising ang bata. Pero ang kamay mo, nakaharang pa rin sa pinto ng bahay ko. Pinapauwi mo ako sa mga magulang ko ng 1 o 2 taon. Hinaharangan ng pinto. At hindi ako pinapapasok. Ano ang dapat kong gawin para hindi ka mapahiya? Dapat ba akong magmakaawa sa'yo dito? Umasmet si Leo. Halata ang kanyang pagkainis sa hindi ko pagsunod. Bumalik siya sa kanyang malamig na tono. Huwag kang magsalita ng ganyan. Asawa kita. Pero nanay ko ang nanay ko. Paano ko matitiis na makitang hindi siya makatulog dahil sa iyak ng bata? Sa sandaling iyon, lumabas ang biyenan ko at tumayo sa likod niya, na parang isang panangga. Sinuri niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mapanlibak na tingin ay nagsasabing, ang manugang ay manugang lang. Naiintindihan mo na ba? Matanda na ako at gusto ko lang ng tahimik na buhay. Ang tama ay umuwi ka sa inyo kasama ang bata at doon ka magpagaling. Kapag ang isang babaeng bagong panganak ay nagmamatigas, kapag nagkagulo ang pamilya, wala kang ibang sisisihin. Habang sinasabi ng biyenan ko ang salitang gulo, isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Parang may kumurot sa puso ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkamangha sa kanyang pagiging makasarili. Walang bahid ng pagmamahal sa kanyang apo, ang maririnig sa kanyang boses. Tanging ang pagnanais, na itaboy ako sa pinakamalayong lugar. Pinanatili ko pa rin ang paggalang sa aking pagsagot. Mama, hindi ko po tinatanggi na kailangan ninyong magpahinga. Ang hinihiling ko lang po ay papasukin ninyo ako, para makapagpahinga rin. 3 araw pa lang po mula nang maoperahan ako, at sobrang hirap na pong tumayo dito sa hallway. Iwinasiwas ng biyenan ko ang kanyang kamay. Kung pagod ka, doon ka sa bahay ng nanay mo magpahinga. Hindi ito ang lugar para dalhin mo ang amoy ospital. Sa totoo lang, ayaw na ayaw ko ng malas na enerhiya na dala mula sa ospital. Kung magdadala ka ng kamalasan sa bahay na ito, sino ang mananagot? Kung hindi ko sila pamilya, marahil ay iisipin kong isa lang siyang taong mapamahiin. Ngunit sa loob ng bakod ng pagiging magbiyenan, ang salitang iyon ay isang punyal na tumatarak sa dangal ng isang manugang. Kinagat ko ang aking labi. Naalala ko ang sinabi ng biyenan ko noong araw ng aming kasal, habang hawak ang aking kamay sa harap ng kanilang mga ninuno. Mula ngayon, ituring mo akong parang tunay mong ina. Ngunit ngayon, sinasabihan niya akong may dala akong malas na enerhiya mula sa ospital. Para bang isa akong masamang pangitain. Si Leo, na nakatayo sa tabi niya, ay hindi man lang siya sinaway. Bagkus, ay tumango pa, bilang pagsang-ayon. Tiningnan ko siya, at hindi mapigilang mapangisi. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil napakatanga kong isipin na ang lalaking ito ang magiging panangga ko at ng aking anak laban sa anumang unos. Sa halip, siya pa ang nagtutulak sa akin sa gitna ng bagyo. Nagsalita ako sa mas malinaw na boses. Leo, sabi mo kailangan ni Mama ng tahimik na pahinga. Pero ngayon, dito siya sumisigaw. Ito ba talaga ang itsura ng isang taong nangangailangan ng pahinga? Agad na itinaas ng biyenan ko ang kanyang boses. Sino ka para pagsabihan ako ng ganyan? Anong klaseng pananalita yan? Sa biyenan mo! Sumisigaw ako para turuan ka. Ang ibang mga manugang, kapag nanganak,
Alam ang kanilang lugar. Pero ikaw, dahil lang sa isa kang accountant, ang yabang-yabang mo, ang salitang accountant na walang kwenta, ay maaaring magaan pakinggan. Ngunit para sa akin, minamaliit nito ang buong buhay ko. Bigla kong naalala ang mga regalong ibinibigay ko sa kanya, tuwing Pasko at kaarawan niya. Minsan, ipinagluto ko pa siya ng mainit na tinolang manok. Matapos niyang kainin lahat, ang tanging sinabi niya ay, "Pwede na." Pero ni minsan, ay hindi niya ako pinuri o kinilala. Sa huli, sa mata ng biyenan ko, kasalanan din pala ang maging matalino. Dahil matalino, mahirap utus-utusan. Napabuntong hininga si Leo. At tiningnan ako na para bang ako ang may kasalanan ng lahat. Kita mo na. Dahil sa pag-iingay mo, nahihirapan si Mama. Umuwi ka na lang sa inyo ng maayos. Pangako. Dadalaw ako sa weekend. Tiningnan ko siya. At ang salitang pangako ay naging parang isang basahan na walang halaga. Noong nasa ospital ako, nangako rin siyang dadalaw. Pero hindi siya dumating. Inaliw ko ang sarili ko noon. Na baka abala lang talaga sa construction. Ngunit ngayon, malinaw na ang lahat. Ang pagiging busy ay depende lang kung gusto o ayaw ng isang tao. Hindi na ako nakipagtalo pa. Isang maikling pangungusap lang ang binitiwan ko. Hindi ko kailangan ng pangako mo. Ang kailangan ko ay ang karapatan kong pumasok sa sarili kong bahay. Sumimangot si Leo. Sumusobra ka na. Gusto mo ba akong palabasing masama sa harap ng mga kapitbahay? Ngumiti ako ng bahagya, ngunit walang saya. Hindi ko kailangan gawin yan. Ikaw mismo ang gumagawa niyan sa sarili mo. Biglang tumahimik. Sumulyap ang biyanan ko sa hallway. At nang makita ang ilang kapitbahay na dumadaan, agad niyang binago ang kanyang taktika. Nagsimula siyang umarte na biktima. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at umungol. Aray! Kawawa naman ang anak ko. Nakapag-asawa ng ganito katigas ang ulo. Ilang araw pa lang nanganak. Tumawag na ng pulis para takutin ang biyenan. Nang marinig ko iyon, nanindig ang aking balahibo. Ang buhay ko ay parang isang teleserye. Ngunit isang bagay ang aking napagtanto. Habang mas marami akong sinasabi, mas lalo lang akong mahuhulog sa kanilang patibong. May mga taong hindi katotohanan ang kailangan, kundi isang audience. Humakbang ako paatras para mapanatili ang distansya. Para hindi niya ako mahawakan. O agawin ni Leo ang aking cellphone. Habang bukas ang call screen, nagsalita ako sa kalmadong boses. Kailangan ko lang ng testigo para maiwasan ang anumang pisikal na alitan. Kagagaling ko lang sa panganganak, wala akong lakas makipag-away. Gusto ko lang linawin ang lahat. Sinuntok ni Leo ang pader. Namumula ang kanyang mukha sa galit. Tigilan mo na yung pagiging kalkulado mo. Sino ang makakatagal sa'yo? Kung lahat na lang ay parang national audit. Kung dati, ang mga salitang iyon ay lubos na makakasakit sa akin. Ngunit sa sandaling iyon, naisip ko, oo, kalkulado ako. Kinakalkula ko para hindi mapunta sa kalye ang anak ko. Kinakalkula ko para sa hinaharap. Kapag may nagtanong kung ano ang karapatan ko, hindi luha ang isasagot ko, kundi puting papel at itim na tinta. Dahan-dahan akong nagsalita. Noong kailangan mo ng pera, kailangan mo ng bahay, kailangan mo ng katatagan, umasa ka sa pagiging kalkulado ko. Ngayon, sasabihin mong ganyan? Hindi ba't sobrang makasarili? Ibabalik ko sa iyo ang sinabi mo. Nagiging tapat lang ako sa aking mga papeles. Pagkatapos kong magsalita, narinig ang mabilis na mga yabag mula sa elevator. Paglingon ko, nakita ko ang security guard na nakaasul na uniforme at sa likod niya, ang building manager na si Jitan. Tinamaan ng ilaw ng hallway ang kanilang mga name tag. At sa isang iglap, gumaan ang aking pakiramdam na para bang mayroon na akong kakampi. Ano pong nangyayari dito? Kung may problema po, mag-usap po tayo ng mahinahon, sabi ng guard. Sumunod si G. Tan, nandito po kami bilang tugon sa hiling ng may-ari ng unit para i-record ang sitwasyon. Ang biyanan kong nag-aarting biktima ay biglang natigilan. Nanliit ang mga mata ni Leo. Pilit na nagpapakita ng tapang. I-record?
Maliit na away pamilya lang to. Kalmadong sumagot si Jitan. Hindi po kami ang huhusga kung sino ang tama o mali. Nandito lang kami para itala ang kasalukuyang sitwasyon at panatilihin ang kaayusan sa kondominium. Sakto namang tumunog ang aking cellphone. Isang hindi kilalang numero. Nang sagutin ko, isang malinaw at matatag na boses ng lalaki ang narinig ko. SPO1 Santos po ito. Nasaang palapag po kayo? Paakyat na kami. Tiningnan ko si Leo. Wala na akong takot. Napagtanto ko na tama ang aking piniling paraan. Minsan, ang pagprotekta sa pamilya ay hindi sa pamamagitan ng pagtitiis, kundi sa pagtiyak na may matatayuan ang aking anak sa mundong ito. Mabilis na dumating si SPO1 Santos. Ang tunog ng kanyang sapatos ay tumigil sa harap ng aming pinto. Maikli ngunit matatag. Nakasuot siya ng sibilyan, ngunit may hawak na maliit na notebook. Nang makita niya akong may kargang sanggol, ibinaba niya ang kanyang boses. Sofia Reyes, manatili po kayong kalmado. Ano po ang sitwasyon na kailangan naming masaksihan? Bago pa ako makasagot, sumabat si Leo. May halong inis ang kanyang boses. Opisyal, away mag-asawa lang po ito. Hindi na kailangang tumawag ng pulis para sa maliit na bagay. Sinulyapan ni SPO1 Santos si Leo. Ang tingin niya ay hindi mabigat o magaan. Sa mga usaping pampamilya, mas lalong kailangan ng kahinahunan. Narito ako bilang tugon sa tawag ng nagrereklamo upang mapanatili ang kaayusan, maiwasan ang anumang pisikal na alitan, at itala ang sitwasyon. Ang building manager na si G. Tan ay nakahanda na sa kanyang logbook, at ang security guard ay bahagyang umatras upang magmasid. Kahit medyo paos na dahil sa matagal na pagtayo, sinikap kong magsalita ng malinaw. Kakalabas ko lang po ng ospital matapos ang cesarean section. Ngayon po, pinipigilan akong makapasok sa sarili kong unit. Hinihiling ko po na maging testigo ang admin at ang pulis para maiwasan ang anumang hindi magandang mangyari. Masyado pa pong maliit ang sanggol para manatili sa lamig ng matagal. Tumango si SPO1 Santos at nagtanong, "Kayo po ba ang may-ari ng unit na ito?" Kung dati, agad kong ilalabas ang papeles na parang kliyente. Ngunit ngayon, hindi ito ledger ng kumpanya, kundi ang aklat ng aking buhay. Iniabot ko sandali si Miguel kay G. Tan, sapat lang para makuha ang mga dokumento sa aking bag nang hindi siya magugulat. Opo, ako po. Ipinakita ko ang aking ID at isang kopya ng Condominium Certificate of Title. Nakapangalan po sa akin. Nang makita ni Leo ang titulo, nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Pilit niyang pinanatili ang kanyang composure, ngunit hindi maitago ang kanyang pagkainis. Ang biyenan ko sa likod niya ay nagsimulang magsalita nang malakas nang makita ang dokumento. Ano ngayon kung nakapangalan sa'yo? Asawa ka ng anak kong si Leo, at kapag pumasok ka sa pamilya namin, dapat kang sumunod sa aming mga patakaran. Saan ka nakakita ng manugang na tatawag ng pulis para takutin ang biyenan niya? Nang marinig iyon, itinaas ni SPO1 Santos ang kanyang kamay para patahimikin ang biyenan ko. Ang kanyang boses ay mahinahon pa rin ngunit may bigat. Ginang, pakihinaan po ang inyong boses. May sanggol po dito. Uulitin ko, hindi ako narito para husgahan ang inyong alitan, kundi para itala ang sitwasyon. Maingat na sinuri ni G. Tan ang impormasyon sa dokumento at nagtanong, sino po ang kasalukuyang humaharang sa pagpasok ni Gaang? Sofia, humakbang si Leo. Nakaharang pa rin sa daan, na para bang siya ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan. Hindi ko po siya hinaharangan. Pinapayuhan ko lang ang asawa ko na manatili muna sa kanyang mga magulang para makapagpahinga ang aking ina. May alta presyon po kasi siya. Tinitigan ko si Leo ng diretso at dahan-dahang nagsalita para hindi maubusan ng hininga. Hindi ka nagpapayo. Hinaharangan mo ang pinto at ayaw mo akong papasukin. Naglagay ka ng kondisyon na titigil lang ang gulo kung aalis ako. Gusto ko lang pumasok sa sarili kong bahay para magpahinga. Agad na sumigaw ang biyenan ko para marinig ng buong hallway. Diyos ko! Gusto niya talaga akong patayin sa sama ng loob. Hinihintay niyang hindi ako makatulog at atakihin sa puso.
Lumapit si G. Tan, at mahinang nagsalita. Ginang, pakiusap po. Panatilihin po natin ang kaayusan. Naramdaman kong may bumara sa aking lalamunan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paraan ng pagtawag sa akin ng biyenan ko na siya. At sa kung paano niya nagawang palabasin ang sarili bilang biktima sa isang iglap. Bigla kong naalala ang sinabi ng aking ama. Kapag may problema, huwag kang magpadalos-dalos. Ang pagmamadali ay nakakasira ng diskarte. May kasabihan na ang isang mabuting salita ay kayang magbayad ng malaking utang, ngunit naisip ko na ang pagiging mabait sa taong gustong yumapak sa'yo ay parang pagtatali sa sarili mong mga kamay. Tinanong ni SPO1 Santos si Leo. G. Cruz. May maipapakita po ba kayong dokumento na nagpapatunay na kayo ang may-ari o co-owner ng unit na ito? Nag-atubili si Leo at kinamot ang kanyang ulo. Asawa po niya ako. Dito na po ako nakatira mula nang ikasal kami. Bahagyang tumango si SPO1 Santos. Magkaiba po ang usapin ng kasal at pagmamay-ari. Kung si Gieneng, Sofia po ang sole owner. At nararamdaman niyang pinipigilan siyang pumasok, may karapatan po ang administrasyon na itala ang sitwasyon. Ang anumang alitan tungkol sa paninirahan o ari-arian ay dapat idaan sa legal na proseso. Tumingin sa akin si Leo. Namumula ang mga mata sa nasaktang ego. Sofia, tama na. Itutulak mo ba ako sa pader? Hindi ako sumagot na parang nakikipag-away. Sinabi ko lang ang punto. Gusto ko lang linawin ang lahat. Ayokong mapalayas sa kalye. Sa gitna ng gabi kasama ang sanggol, nagsimulang magsulat si Jitan sa kanyang logbook na parang ibinabalik sa ayos ang magulong sitwasyon. Binasa niya ng malakas ang bawat detalye para walang magbago ng kwento mamaya. May-ari, Sofia Reyes, reklamo. Hinarangan sa pagpasok sa sariling unit, humihingi ng tulong mula sa administrasyon. Inirereklamo. Leo Cruz. Testigo, Carmela Cruz. Oras ng insidente. Nagulat si Leo at agad na tumutol. Anong harang? Hindi ko siya hinaharangan. Tumingin sa kanya ang security guard at nagsalita sa isang mahina ngunit matatag na boses. Sir, kanina pa po kayo nakaharang sa pinto. Kitang-kita po ng lahat ng nandito. Sa isang pangungusap na iyon, nawalan ng masabi si Leo. Ang biyenan ko naman ay nagbago ng taktika at nagsimulang umiyak. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga mata. Diyos ko! Pinalalayas ng manugang ang kanyang biyenan. Ano ba naman itong kapalaran ko? Habang pinagmamasdan ko ang biyenan ko, nakaramdam ako ng awa. Ngunit awa iyon, para sa kanyang kahinaan na gamitin ng luha bilang sandata. Kailanman ay hindi ko sinubukang palayasin siya. Hinihiling ko lang ang aking karapatan bilang isang ina na magpahinga sa sarili kong tahanan. Tinanong ako ni SPO1 Santos Gieneng. Sofia, ano po ang gusto ninyong mangyari ngayon? Tiningnan ko ang aking anak. Natutulog pa rin siya. Ngunit gumagalaw na ang kanyang mga labi na parang malapit ng magising. Sumagot ako sa isang matatag, ngunit magalang na paraan. Gusto ko pong makapasok agad sa loob. At para sa aming kaligtasan, hinihiling ko pong palitan ang door lock, ang mga personal na gamit ni G. Leo Cruz at Gineng. Carmela Cruz ay ibabalik ko sa harap ng isang kinatawan mula sa administrasyon. Nanlaki ang mga mata ni Leo. Talagang ipapapalit mo ang door lock? Itatapon mo ako sa kalye? Agad na nagsalita si SPO1 Santos sa isang neutral na boses. Kung si Gieneng, Sofia po ang sole owner. May karapatan po siyang palitan ang door lock para sa kanyang kaligtasan. Ngunit, may obligasyon din po siyang ibigay ang mga personal na gamit ni G. Cruz. Para maiwasan ang anumang gulo sa hinaharap, mas mainam na isagawa ang paglilipat ng gamit sa harap ng mga testigo. Tumango ako. Sumasang-ayon po ako. Wala akong balak na sirain ang gamit ng iba o itago ang anumang dokumento. Gusto ko lang mamuhay ng tahimik kasama ang aking anak. Inabot ni G. Tan ang logbook kay Leo para pumirma. Tinitigan ni Leo ang papel na may matigas na mukha. Umiling siya. Hindi ako pipirma. Hindi ko kinikilala ang record na yan. Kalmadong nagsulat si G. Tan sa ilalim ng signature line.
Tumangging pumirma ang inirereklamo. 6 na salita lang iyon, ngunit para sa akin, parang isang buhol na hindi malutas, ay sa wakas ay naitali ng mahigpit. Hindi na niya maaaring itanggi ang lahat sa huli. Nang makita ito ng biyanan ko, lalo siyang sumigaw. Kapag hindi ka pumirma, kukunin niya ang bahay. Ninanakaw niya ang bahay natin. Humarap ako sa biyanan ko. Sa unang pagkakataon, hindi ko ginamit ang titulong mama. Mahina pa rin ang aking boses ngunit may bigat. Carmela, ang bahay na ito ay nakapangalan sa akin. Wala akong inaagaw kanino man. Pinoprotektahan ko lang ang lugar ng aking anak. Pagkatapos noon, hiniling ko kay G. Tan na hawakan sandali si Miguel at pumasok ako sa loob. Nakatayo pa rin si Leo sa kanyang pwesto, ngunit bahagyang humakbang ang security guard para bigyan ako ng daan. Nilampasan ko ang taong dati kong asawa, na parang isang estranghero. Amoy bagong linis na sahig ang loob ng bahay. At maliwanag ang sala na para bang walang nangyari. Ngunit alam ko, mula sa sandaling ito, ang bahay na ito ay hindi na isang mainit na kanlungan. Ito na ngayon ay isang larangan ng digmaan. At kailangan kong lumaban, hindi sa pamamagitan ng luha, kundi sa pamamagitan ng batas at kahinahunan. Iniupo ko sandali si Miguel sa sofa, at nagsalita ng malinaw para marinig ng lahat. Tatawag ako ngayon din ng locksmith para palitan ang door lock, ang mga personal na gamit ni G. Leo Cruz at GN. Carmela Cruz ay maaari ninyong kunin bukas ng 9:00 ng umaga sa harap ng kinatawan ng administrasyon. Kagagaling ko lang sa panganganak. Wala na akong lakas para makipagtalo pa. Walang sumagot. Tanging ang malakas na paghinga ni Leo at ang mga hikbi ng kanyang ina na humihingi pa rin ng simpatya ang naririnig. Ngunit hindi na ako nasa posisyon para magmakaawa. Nasa posisyon ako kung saan kailangan kong linawin ang lahat. Lampas 9:00 ng gabi nang dumating ang locksmith. Bitbit ang kanyang toolbox, sinuri niya muna ang paligid paglabas ng elevator. Tila nahulaan niyang may kakaibang nangyayari. Pinapasok siya ni G. Tan. Habang si SPO1 Santos ay nanatili sa hallway, isang tahimik na paalala na walang sinuman ang maaaring gumawa ng anumang padalus-dalos na kilos. Nakaupo ako sa dulo ng sofa, yakap si Miguel. Nagsimula na siyang mag-alburuto, bahagyang nakadilat, tila naiistorbo sa kakaibang kapaligiran, at sa matapang na amoy ng floor cleaner. Mas hinigpitan ko ang pagkakabalot sa kanya, at marahang tinapik ang kanyang likod. Iisa lang ang nasa isip ko. Huwag hayaang umiyak ang bata. Kung iiyak ng malakas si Miguel, magsisimula na namang umarte ang biyenan ko na tumataas ang presyon niya. At wala na akong lakas para makipag-arte pa kanino man. Nakatayo si Leo malapit sa pintuan. Namumula ang kanyang mukha at mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang cellphone. Tinitigan niya ang locksmith na parang isang magnanakaw. Anong ginagawa niyo? Ilang taon akong tumira dito. Bahay ko to. Itinigil ng locksmith ang kanyang ginagawa at tumingin kay Jitan. Sumagot si Jitan. Sa kanyang tipikal na propesyonal na tono, pinapalitan po namin ang door lock, ayon sa hiling ng may-ari. Nandito rin po ang pulis, kaya sundin niyo lang po ang regulasyon. Tumingin sa akin si Leo. Sofia, kailangan mo ba talagang gawin to? Palalabasin mo akong nakikitira lang sa harap ng maraming tao. Itinaas ko ang aking ulo at sumagot ng malinaw at maikli, hindi emosyonal. Hindi kita ginagawang kahit ano. Ang mga dokumento ang nagsasabi niyan. Sinulyapan ni SPO1 Santos si Leo. Ang kanyang boses ay kalmado pa rin ngunit may bigat. G. Cruz, kumalma po kayo. Ayon sa mga dokumentong ipinakita, Signeng. Sofia ang may-ari ng unit na ito. Ang pagpapalit ng door lock ay isang hakbang para sa kanyang kaligtasan. May karapatan po kayong kunin ang inyong mga personal na gamit. Ngunit hindi niyo po maaaring hadlangan ang trabaho o gumawa ng gulo. Sa sandaling iyon, lumabas ang biyenan ko mula sa master's bedroom. Nakasuot na siya ng makapal na coat at scarf. Handa nang umalis. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mata ng isang taong paalis. Ito ay mga mata ng isang taong sakim
na gustong makuha ang lahat ng kanyang makukuha. Inikot niya ang kanyang tingin sa sala at huminto sa harap ng malaking TV. Sige, kung gusto niya kaming palayasin, kukunin ko man lang itong TV. Akala ba niya walang ni isang sentimo galing sa anak ko ang ginastos sa bahay na to? Sa halip na sumagot, huminga ako ng malalim at kinuha ang aking cellphone. Binuksan ko ang folder kung saan ko itinatabi ang lahat ng electronic receipts ng aking mga binili. Isang habit ng isang accountant. Ano man ang bilhin, laging may pruweba, hindi para magyabang, kundi para hindi maagrabyado. Itinutok ko ang screen ng cellphone kina G. Tan at SPO1 Santos. Narito po ang resibo ng pagbili ng TV. Ang nagbayad, Sofia Reyes. Credit card ko po ang ginamit. At ang delivery address ay malinaw na nakasulat dito. Biglang natigilan ang biyenan ko. Sumigaw si Leo. Ano ngayon kung pangalan mo ang nasa resibo? Hindi ba't galing sa perang ibinibigay ko sa'yo yan? Tiningnan ko siya at sumagot ng may kahinahunan na bago kahit sa akin. Kung nagbigay ka ng pera o hindi, problema mo nang patunayan yan. Ang narito ay ang resibo ng card ko at ang transaction history. Walang masabi si Leo. Alam niya sa sarili niya na hindi ako nagsasalita ng walang basehan. Isang taong nabubuhay kasama ng mga numero at ang mga numero ay walang kinikilingan. Nang hindi makuha ang TV, kumuha siya ng ilang pares ng bagong sapatos at bumulong. Lahat ng sapatos na ito, pera ng anak ko ang pinambili. Muli, binuksan ko ang aking cellphone at ipinakita ang order history mula sa isang online shopping app. Resibo pa rin na nakapangalan sa akin. Wala akong sinabi. Tanging ebidensya lang ang aking ipinakita. Sinaway siya ng security guard nang makitang basta na lang niya inihahagis ang mga sapatos. Ginang, yung personal na gamit niyo lang po ang kunin. Yung mga gamit ng may-ari, iwan niyo po. Lumingon ang biyenan ko at nanlisik ang mga mata. Sino ka para kampihan siya? Magkano ba ang binayad niya sa'yo? Namula ang mukha ng guard, ngunit nanatiling profesional. Wala po akong kinakampihan. Sinusunod ko lang po kung sino ang may papeles. Marahil, iyon ang pinakakinasuklaman ng biyenan ko. Sanay siyang talunin ng mga tao sa pamamagitan ng bibig. Nang makaharap siya ng taong naniniwala lang sa dokumento, nawalan na siya ng sandata. Nang makitang walang magawa ang kanyang ina, pumasok si Leo sa kwarto at marahas na binuksan ang aparador. Alam kong naghahanap siya ng kahit anong bagay na maipapahamak sa akin. Mga dokumento, alahas, kahit mga papeles na may kinalaman sa bata. Agad akong tumayo. Kumirot ang aking sugat at namutla ako sa sakit. Ngunit humarang ako sa pinto ng kwarto. Leo, kunin mo ang mga personal mong gamit. Hindi kita pipigilan. Sabi ko, sa mahinang boses, ngunit may diin. Pero huwag mong gagalawin ang mga papeles ng bahay, mga papeles ng bata, at anumang bagay na hindi sayo. Natigilan si Leo, handa nang sabihin ang masasamang bagay. Ngunit lumapit si SPO1 Santos at pinigilan siya. G. Cruz, kumalma po kayo. Kung may alitan sa ari-arian, maaari po kayong magsampa ng kaso. Kung kukunin ninyo ang mga bagay na hindi malinaw kung sino ang may-ari, baka mas malaki pa ang maging problema ninyo. Bumalik ako sa sala, kumuha ng isang malaking eco bag at inilapag ito. Gaya ng sinabi ko kanina, kumilos ako ng walang pandaraya. Ang mga personal mong gamit, damit, sapatos, ID, ilagay mo sa bag na ito. Ang mga gamit ni Mama, sa hiwalay na bag. Kung may iba ka pang gamit na inaangkin mong sayo, magpakita ka ng pruweba. Ngumuso ang biyenan ko. Lahat na lang. Pruweba. Pruweba. Sino ba ang matutuwa sa ganyang ugali? Kalmado akong sumagot para hindi ako mapagbintangang magnanakaw. Kung may dahilan, makikipagtalo ako. Kung may ebidensya, magsasabi ako. Kung puro ka lang angal ng walang pruweba, ingay lang yan. Sa sinabi kong iyon, natameme ang biyenan ko. Inayos niya ang kanyang scarf at naglakad patungo sa pinto, umuungol. Sige,
Tingnan natin kung gaano kakagaling. Sakto namang natapos ng locksmith ang kanyang trabaho. Inabot niya sa akin ang bagong susi at ipinaliwanag kung paano i-reset ang password. Tumango ako kahit na nanlalabo na ang aking paningin sa sobrang pagod. Tinanong ako ni SPO Juan Santos, "May gusto pa po ba kayong idagdag sa record? Halimbawa, ang kondisyon ng unit sa kanilang pag-alis?" Agad na nagsulat si Jitan ng karagdagang detalye, ang oras ng pagpapalit ng door lock, ang listahan ng mga personal na gamit na kinuha, at ang kasunduan na ang mga natitirang gamit ay kukunin sa isang takdang araw at oras sa harap ng kinatawan ng administrasyon. Lahat ay maikli at walang butas. Habang nag-iimpake sila at papalabas na sa hallway, napansin ko ang anino ng isang tao malapit sa elevator. Ang biyenan kong si Ricardo, wala siyang sinabi. Tinitingnan lang niya ako at ang sanggol sa aking mga bisig. Ang kanyang tingin ay hindi galit o nanunumbat. Ito ay malungkot at walang magawa. Ang tingin ng isang ama na alam na mali ang kanyang anak, ngunit hindi ito maitama. Akma siyang magsasalita ngunit tumigil at bahagyang tumango sa akin para itong isang paumanhin na hindi masabi. Tumango rin ako bilang sagot. Hindi ito pagpapatawad o paghingi ng tulong. Ito ay isang pagkilala na mayroon pa ring isang tao sa pamilyang ito na nakakaalam kung ano ang tama at mali. Nagsara ang pinto. Wala nang sigawan o sakitan. Tanging ang amoy ng gatas ng sanggol, ang bahagyang amoy ng alkohol sa aking damit, at ang mahimbing na paghinga ng aking anak ang natira sa loob. Isinara ko ang pinto, sumandal sa malamig na pader, at panandali ang ipinikit ang aking mga mata. Nanginginig ang aking mga kamay sa sakit at pagod. Ngunit ang aking puso ay kakaibang kalmado, na parang isang blankong papel. Pakiramdam ko ay naputol ko ang isang lubid na matagal nang sumasakal sa akin. Napagtanto ko. Mula ngayong gabi, hindi na ako dapat maniwala sa kabutihan ng tao. Tanging sa mga patakaran at proseso lang ako dapat magtiwala para maprotektahan ang aking anak at ang aking sarili. Ang katahimikan ng apartment ay sobrang tindi, kaya't dinig na dinig ko ang bawat tiktak ng orasan sa dingding. Inihiga ko ang aking anak sa sofa bed at isinara ang kurtina upang hindi masyadong maliwanag ang ilaw mula sa hallway. Gumalaw-galaw si Miguel. Hinahanap ang aking dibdib. Yumuko ako at hinalikan siya sa noo. Ang malambot at matamis na amoy ng gatas mula sa kanya ay isang malaking kaibahan. Sa malagim na eksenang katatapos lang, ngunit hindi ako makapag-relax. Ang mga taong humarang sa aking pintuan ay maaaring bumalik anumang oras. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si G. Tan sa administration office upang kumpirmahin muli ang schedule ng pagkuha ng mga gamit kinaumagahan. G. Tan, bukas po ng 9:00 ng umaga. Pakipadala po ng isang tao para sumaksi. Gusto ko lang pong iabot ang mga personal na gamit at iwasan ang anumang pagtatalo. Maikli ang sagot ni G. Tan, huwag po kayong mag-alala. Papupuntahin ko po ang security guard. Lahat ay gagawin, ayon sa nakasulat sa record. Pagkababa ng telepono, inikot ko ang unit at kinuhanan ng litrato ang kasalukuyang estado nito. Hindi dahil sa material na bagay, kundi para hindi ako mapagbintangan sa hinaharap na may itinago o sinira. Tinuruan ako ng aking propesyon na laging mag-iwan ng legal na bakas sa lahat ng bagay. Kumikirot ang aking sugat, kaya kinailangan kong humawak sa mesa para lang makatayo. Kinuha ko ang aking anak at pinasuso. Mahigpit na kumapit ang bata sa aking damit, halos nakapikit habang dumedede. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang maliit na bibig, naalala ko ang kasabihang ang anak, ang kahinaan ng isang ina. Dahil kailangan kong panagutan ang aking anak, kailangan kong mas lalong maging matatag. Muling tumunog ang aking cellphone. Isang maikling text mula kay Leo. Sumobra ka. Mag-usap tayo bukas. Walang tanong kung kumusta ang bata o kung okay lang ba ako.
Para itong isang amo na nagpapatawag ng empleyado sa meeting. Hindi ako sumagot. Ang pananahimik sa ngayon ay hindi pagkatalo, kundi pag-iwas na bigyan sila ng pagkakataong baluktutin ang aking mga salita. Inilagay ko sa silent mode ang aking cellphone at ibinaba ito. Mag-aalas 10 na ng gabi. Nang may kumatok, nagulat ako. Yakap-yakap si Miguel. Sumilip ako sa peephole. Si Ricardo, ang aking biyenan. Mag-isa lang siya, nakasuot ng lumang jacket na medyo kupas na ang kulay. At ang kanyang buhok ay magulo. Tumingin siya ng diretso sa peephole. Na para bang alam niyang nakatingin ako. Inilagay ko ang safety lock bago bahagyang buksan ang pinto. Nanginginig ang aking boses. Tay, bakit po? Nanahimik siya ng ilang segundo. Bago nagsalita sa paos na boses. Tiningnan ko lang kung okay kayong mag-ina. Bago lang ang opera mo. Nag-alala ako na matagal kang nakatayo sa lamig. Isang pangungusap lang. Ngunit parang may bumara sa aking lalamunan. Gusto kong itanong kung bakit wala siyang sinabi kanina. Ngunit hindi ko magawa. Naiintindihan ko kung gaano kahirap ang kanyang posisyon sa pagitan ng kanyang asawa at anak. Sa sandaling magsalita siya, sasabog ang lahat. Tiningnan niya ang sanggol sa aking mga bisig. Tulog na ang apo ko. Opo. Katatapos lang dumede. Tumango siya. Ang kanyang kamay ay tila nag-atubili sa hangin, na para bang gusto niyang buhatin ang kanyang apo ngunit hindi magawa. Napabuntong hininga siya. Wala akong kinakampihan. Isa lang ang sasabihin ko. Magpagaling ka. At kung kailangan mo ng papeles o testigo, huwag kang mag-atubili. Huwag mong hayaang ilagay kanila sa dehadong posisyon. Tiningnan ko siya. Bumigat ang aking puso. Salamat po, Tay. Ayoko rin pong palakihin ang gulo. Pero hindi ko po kayang mapunta sa kalye kasama ang anak ko. Tumango siya at tumingin sa sahig. Alam ko, sa mundo, lahat ay may karma. Ang kasalanang ginawa mo, babalik din sa'yo. Alagaan mo na lang ang apo ko. Pagkatapos noon, umatras siya ng bahagya, na para bang ayaw nang magtagal pa. Bago tumalikod, idinagdag niya sa mahinang boses. Bukas, kapag kinuha na nila ang gamit at nag-ingay sila, sabihin mo sa guard, natawagan ako. Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad patungo sa elevator, na parang isang malungkot na anino. Kahit nagsara na ang pinto ng elevator, nanatili ako sa aking kinatatayuan. Para bang narinig ko ang isang paumanhin na hindi niya kayang sabihin. Isinara ko ang pinto at nilak ito. Gumaan ang isang bahagi ng aking puso, ngunit ang isa ay nanatiling matigas na parang bato. Ang tahimik na suporta ng aking biyenan ay hindi sapat para iligtas ang aming pagsasama. Ang kailangan ko ay kaligtasan at malinaw na hangganan. Inihiga kong muli ang aking anak sa kuna at binuksan ang isang malambot at dilaw na nightlight. Kumuha ako ng isang notebook at isinulat ang 3 linya. Huwag makipag-away kapag pagod. Huwag sumagot kapag emosyonal. Gawin ang lahat ayon sa proseso. Pagkatapos, isinara ko ang notebook na parang isang panunumpa. Bago matulog, naglabas ako ng 2 malaking eco bag sa sala at sa mga post-it, isinulat ko, gamit ni Leo at gamit ni Gaaneng, Carmela. Bukas, kapag dumating sila, bubuksan ko ang pinto sa takdang oras, iaabot ang mga bag, papipirmahin sila, at kukuhanan ng litrato, ayon sa patakaran ng administrasyon, para hindi ko na kailangang pakinggan ang kanilang mga hinaing. May kasabihan, ang pagpapasensya ay isang birtud. Ngunit natutunan ko, kapag tiniis mo ang tama, kapayapaan ang darating. Pero kapag tiniis mo ang mali, para mo na ring isinuko ang iyong sarili. Nung gabing iyon, hindi ako umiyak ng malakas. Ang mga luha ay tumulo lamang nang makatulog na ang aking anak. Tahimik na dumaloy, tulad ng ambon sa labas ng bintana. Pinunasan ko ang aking mga luha at nangako sa sarili. Ang luha ay kayang linisin ang mukha, ngunit hindi ang tadhana. Kung gusto mong baguhin ang iyong tadhana, kailangan mong baguhin ang paraan ng iyong pamumuhay. Mag-aalas 11 na ng gabi. Ang salamin ng bintana ay malabo dahil sa hamog. Sa malayo, ang mga ilaw ng mga sasakyan
ay nagiiwan ng dilaw na bakas na parang mahahabang buntong hininga. Dahan-dahan akong naglakad-lakad sa sala. Yakap si Miguel. Tinatapik ang kanyang likod. Kumakanta ako ng oyayi. Ngunit ang aking mga tainga ay nakabantay sa anumang ingay sa labas. Hindi dahil naging paranoid ako, kundi dahil sa isang napakamahal na aral na aking natutunan. Kung hindi mo babantayan ang sarili mong pinto, may ibang taong magtatangkang angkinin ito. Nakatulog muli ang aking anak. Inihiga ko siyang muli sa kuna at kinumutan hanggang dibdib. Pagkatapos, naupo ako sa sofa at napabuntong hininga. Kumikirot ang aking sugat. Gusto kong sumuko na lang at matulog. Ngunit hindi maaari. Kapag sumuko ako, lahat ng sisi ay ibabato sa akin. Binuksan ko ang aking cellphone. Hindi ko na binasa ang text ni Leo. Sa halip, ibang bagay ang aking sinimulan. Binuksan ko ang isang memo app at nagsimulang mag-type na parang gumagawa ng isang accounting ledger. Bawat linya, inalis ko ang lahat ng emosyon. Tanging mga katotohanan lang ang isinulat ko. Maaaring itanggi ng mga tao ang damdamin, ngunit mahirap itanggi ang oras at katotohanan. Iyan ang natutunan ko bilang accountant. Kung mas walang emosyon ng data, mas mahirap itong kontrahin. Nang matapos, isinave ko ito. Kinuha ko rin ang screenshot ng situation report na ibinahagi ni G. Tan sa group chat ng mga residente. At isinave ko ito sa isang hiwalay na folder na may malinaw na pangalan. Nag-backup pa ako sa aking personal na email. Maaaring sabihin ng iba na OA ako. Ngunit mas mabuti nang maging handa kaysa magsisi sa huli. Mas gugustuhin kong tawaging maselan kaysa tawaging tanga. Tumayo ako at kumuha ng isang basong maligamgam na tubig. Maliwanag ang kusina. Ngunit madilim ang aking kalooban. Sa cabinet, naroon pa rin ang malagkit na bigas na binili ko noong nakaraang linggo. Binili ko iyon para sana sa binyag ng aking anak. Matagal kong tinitigan ang supot ng bigas. Bigla akong nakaramdam ng panghihinayang. Napagtanto ko, na gaano man kaingat ang iyong pagpaplano. Kapag may isang taong nagbago ng isip, lahat ay maaaring maging walang kabuluhan. Muling tumunog ang aking cellphone. Sa pagkakataong ito, hindi si Leo kundi ang biyanan ko. Tinitigan ko lang ang screen. Hindi ito sinagot. Alam kong sa sandaling sagutin ko. 3 beses tumunog bago tumigil. At agad na may pumasok na text message. Maikli lang, ngunit sapat na para mainis. Ang galing mo. Pagkatapos mong manganak, ipinahiya mo pa ang biyanan mo. Bahagyang nanginig ang aking kamay nang mabasa ito. Hindi sa takot, kundi sa galit. Ginamit niya ang apo na parang isang paningil sa utang. Ibinaba ko ang cellphone at marahang minasahe ang aking sentido. Nangako ako sa sarili. Ang galit ay parang baga. Kapag pinalaki mo, ikaw ang unang masusunog. Pumunta ako sa kwarto at binuksan ang isang drawer. Naroon ang mga resibo at warranty cards ng mga appliances. Ugali ko nang itago ang mahahalagang dokumento. Kinuha ko ang mga ito at hinati sa 2 folder. Mga papeles ng bahay at mga papeles ng bata. Inilagay ko ang mga ito sa isang waterproof na folder at inilagay sa tabi ng aking backpack, hindi para tumakas, kundi para maging handa sa pinakamasamang sitwasyon. Naupo ako sa silya at binuksan ang aking laptop. Ang aking mukha na nakikita sa screen ay mas maputla pa kaysa sa inaasahan ko. Gumawa ako ng isang bagong folder na pinangalan ng mga ebidensya. Sa loob nito, gumawa ako ng mga subfolder, situation report, mga text message, mga resibo, mga litrato. Hindi ako nang iimbestiga ng pribadong buhay ng iba. Tanging ang mga bagay na may kinalaman sa aking karapatan at sa karapatan ng aking anak ang aking inimbak. Kasama na rito ang ilang mga litrato na kinuha ko noong nagsimula nang gabihin si Leo sa pag-uwi. Hindi ko alam kung magiging mahalagang ebidensya ang mga ito, ngunit maaari itong maging isang piraso ng puzzle. Inayos ko ang mga file, ayon sa petsa. Sa bawat file na nasave ko, humihinga ako ng malalim, na parang isang taong katatapos lang tumakbo ng malayo. Pagod na ako, ngunit hindi ako pwedeng magkamali. Mag-uumaga na nang mag-alburuto si Miguel.
Nagulat ako at agad na tumayo. Kumirot ang aking sugat. Kinuha ko ang aking anak at pinasuso. Mahigpit niyang hinawakan ang aking damit. Habang nakatingin sa kanyang maliit na kamay, hindi ko na malayang tumutulo na pala ang aking mga luha. Bumulong ako sa isang boses na ako lang ang nakakarinig. Miguel, hindi sinusubukan ni Mama na manalo laban kanino man. Gusto lang ni Mama na lumaki ka sa isang maayos na mundo. Wala siyang kamalay-malay. Patuloy lang sa pagdede at paghinga. Pinunasan ko ang aking luha, gamit ang likod ng aking kamay. Dahil minahal ko na rin lang. Kailangan kong mahalin hanggang sa huli. Dahil mahal ko ang aking anak. Kailangan ko ring mahalin ang sarili kong katatagan. Bago sumikat ang araw, naging kulay abo ang langit. Gising ako. Buong gabi. Naalala ko ang aking mga magulang. Marahil ay mahimbing silang natutulog. Walang kamalay-malay na ang kanilang anak ay hinarangan sa sarili nitong tahanan. Paulit-ulit akong nagsulat at bumura ng text message para kay Mama. Ang text ay hindi kayang iparating ang damdamin at baka mas lalo lang siyang mag-alala. Tinawagan ko na lang siya. Inaantok pa si Mama. Nang sagutin ang tawag, "Hello?" Sinikap kong magsalita na parang walang nangyari. "Ma, si Sofia po ito. Pwede po ba kayong pumunta dito sa umaga? Mukhang kailangan ko pong umuwi sa inyo. Para magpagaling." Isang pangungusap lang, ngunit nanahimik si Mama ng ilang sandali at maingat na nagtanong, "May problema ba, anak?" Hindi ko na ipinaliwanag ng mahaba. "Okay lang po ako, pero kailangan po kayong pumunta ni Papa. Pagdating niyo po, ipapaliwanag ko." Sumagot si Mama, nagising na. "Sige, gigisingin ko ang papa mo. Papunta na kami." Pagkababa ng telepono, sumandal ako sa silya. Gumaan ang isang bahagi ng aking puso, ngunit bumigat ang isa. Gumaan dahil mayroon na akong masasandalan. Ngunit bumigat dahil sa isiping madadamay na ang aking mga magulang sa isang laban na hindi dapat sa kanila. Tumayo ako at bahagyang binuksan ang bintana. Pumasok ang malamig na hangin ng madaling araw. Tiningnan ko ang aming subdivision. May ilang mga street sweeper na nagwawalis ng mga tuyong dahon. Ang tunog ng kanilang walis ay regular. Ang mundo ay umiikot tulad ng dati. Tanging ang aking buhay lang ang lumiko sa ibang direksyon. Huling beses kong inikot ang apartment. Puti pa rin ang mga pader. Maliwanag ang mga ilaw. At nasa ayos ang mga gamit. Ngunit wala na ang init ng isang tahanan. Napagtanto ko. May mga bagay na nawawala. Hindi ang mga gamit, kundi ang tiwala. At kapag nasira na ang tiwala, hindi na ito maibabalik pa. Inilagay ko ang aking kamay sa kuna ni Miguel, at marahang hinaplos ang kanyang kumot, at tumayo ng tuwid. Bumulong sa sarili na parang isang panunumpa. Mula ngayon, bawat hakbang ay dapat sigurado, hindi para kaninuman, kundi para lang sa aking anak. Pagsikat ng araw, narinig ko ang mahinang tunog ng paghinto ng elevator. Hindi na ako nagulat. Yakap-yakap si Miguel. Sumilip ako sa peephole. Ang security guard, hawak niya ang logbook ng administrasyon. Kasama niya si Jitan. Maayos ang pananamit. May seryosong ekspresyon. "Sofia, nandito na kami sa takdang oras." Mahinang sabi ni Jitan. "Kailangan nating tapusin ito agad para makapagpahinga ka na." Naka-safety lock pa rin. Binuksan ko ang pinto. Pumasok ang malamig na hangin ng umaga. Pinapasok ko si G. Tan sa sala at ang guard ay nanatili sa may pinto. Para sa anumang hindi inaasahang pangyayari. Hindi na ako nahihiya na makaabala sa kanila. Nung gabing iyon, natutunan ko. Ang tamang hiya ay nagpapanatili ng iyong dignidad. Ngunit ang maling hiya ay nakakasama sa sarili. 9:09 kulang 10 minuto. Dumating si Leo at ang kanyang ina. Nagmamadali sila. Na para bang mawawalan sila ng karapatan kung mahuhuli ng 1 minuto. Nakasuot si Leo ng itim na jacket. Galit ang itsura. Ang kanyang ina naman ay may dalang isang bag. Itsura ng isang taong kukuha ng gamit. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-iinspeksyon sa loob ng bahay.
Unang nagsalita si Jitan. Ayon po sa situation report kahapon, kukunin ninyo ngayon ang inyong mga personal na gamit. Pakisuri po ang mga gamit na inihanda ni Ji Ineng. Sofia, pumirma, at umalis ng tahimik. Ngumisi si Leo. Napakarami kong gamit dito. Hindi ako sumagot. Inilagay ko lang sa mesa ang 2 eco bag na inihanda ko kagabi. Nakasulat, gamit ni Leo at gamit ni Gneng. Carmela, ito po ang mga personal na gamit ninyo na hindi nyo nadala kagabi, sabi ko. Mga damit, personal na dokumento, at iba pang gamit. Pakisuri po sa harap ng staff ng admin. Agad na binuksan ng biyenan ko ang kanyang bag at mabilis na hinalungkat. Kulang! Wala ang alahas ko. Hindi ako natinag. Kung saan niyo po inilagay ang alahas ninyo, kayo po ang dapat makaalala. Hindi ko po iyon ginalaw. Kung pinagdududahan niyo po ako, sabihin niyo po kung saan nakalagay at hahanapin natin sa harap nilang lahat. Natigilan siya. Sanay siyang manalo sa sigawan, hindi sa pagbibigay ng ebidensya. Sumabat si Leo. Sofia, huwag ka nang maglaro. Ibigay mo ang spare key. Ako mismo ang hahanap. Humarang ang guard. G. Cruz. Kailangan po ng pahintulot ni G. Tan. At GANM. Sofia para makapasok kayo. At tanging personal na gamit lang ang pwedeng kunin. Sumunod po tayo sa patakaran. WONCO. Tiningnan ni Leo ang guard na parang kakainin ito ng buhay. At pagkatapos ay sa akin. Ang galing mo. Ginamit mo pa ang admin para palabasin akong kriminal. Kumikirot na naman ang aking sugat. Maikli kong sinabi. Wala akong lakas makipagtalo. Para pareho tayong hindi mapagod, linawin na lang natin ang lahat. Inabot ni Jitan ang isang acknowledgement receipt kay Leo para pumirma. Nanginginig sa galit ang kamay ni Leo habang hawak ang ballpen. Pagkatapos pumirma, ibinato niya ito sa mesa. Habang pumipirma, bumubulong ang biyenan ko. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganyang klasing manugang. Hindi ako kumibo. Yakap si Miguel. Pumasok muna ako sa kwarto para iwasan ng ingay. Paglabas ko, naroon na ang aking mga magulang. Nakatayo si Papa, hindi matangkad ngunit matatag. Si Mama naman ay may dalang isang supot na may lamang almusal. Marahil ay binili niya ang paborito kong kanin at itlog. Laging inuuna ni Mama ang tiyan ng kanyang anak. Hindi tiningnan ni Papa ang biyenan ko. Tumingin siya kay Leo at nagsalita sa isang matatag at kalmadong boses. Nandito ako para sunduin ang anak ko. Kung may kailangan kayong ayusin sa legal na paraan, idaan natin sa korte. Akmang magsasalita si Leo, ngunit natigilan sa tindig ng aking ama. Agad namang bumaling ang biyenan ko sa aking ina. Handa nang magbigay ng sermon. Balae, paano niyo ba pinalaki ang anak ninyo? At tumatawag ng pulis sa bahay ng iba. Hindi nagalit si Mama. Napabuntong hininga lang siya at sumagot sa isang malambing, ngunit may laman na paraan. Ang anak ko po ay bagong panganak. Kailangan niya ng pahinga at lugar na mahihigaan kung talagang mahal ninyo ang inyong apo. Hindi ba't mas mabuting hayaan ninyong maging komportable ang kanyang ina? Sa isang pangungusap na iyon, natameme ang biyenan ko ng ilang segundo. Sabi nila, ang malambot ay madaling mabaluktot. Ngunit si Mama, kahit malambing, ay hindi kailanman nababaluktot. Inilagay ko sa isang basket ang mga gamit ng bata. Lampin, gatas, damit, mga dokumento. Hindi ako tumatakas. Pansamantala lang akong aalis para mag-ipon ng lakas, iwasan ang gulo, at ihanda ang tamang daan. Binuhat ni Papa ang aking bag. At si Mama naman ang kumalong kay Miguel. Sumunod ako sa kanila. Nakahawak sa pader. Bago sumakay ng elevator, lumingon ako kay Jitan. Pakitago po ng maayos ang mga dokumentong ginawa kahapon at ngayon. Baka kailanganin ko po ng kopya sa hinaharap. Tumango si Jitan. Opo, itatago po naming lahat. Nagsara ang pinto ng elevator. Sa salamin, nakita ko si Leo na nakatayo sa tapat ng pinto, madilim ang mukha. Ang biyenan ko naman ay nakatalikod.
na parang nagtatampo. Hindi ko na inisip kung ano ang nasa isip nila. Ang tanging naramdaman ko ay ang paglaya mula sa isang bitag. Pagdating sa bahay ng mga magulang ko, nakahanda na ang higaan at may mainit na lugaw na may manok. Magpahinga ka lang, sabi ni Papa. Huwag kang magmadali, lahat ng bagay ay may tamang panahon. Nang marinig ko iyon, hindi ko napigilang umiyak. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa wakas, nakahinga na ako ng maluwag. Napagtanto ko, minsan, ang pag-atras ay hindi pagkatalo, kundi isang paraan para tumayo ng mas matatag. Mga manonood, kung kayo ang nasa sitwasyon ko, ano ang gagawin ninyo? Magtitiis ba kayo? O gagawin ang lahat para iligtas ang inyong sarili at ang inyong anak? Kung nakarelate kayo sa kwento, i-like at i-comment ang inyong mga saloobin at manatili hanggang sa dulo. Dahil sa likod ng aking kahinahunan, may isang plot twist na hindi inaasahan ng lahat. Pinunasan ko ang aking luha at inubos ang lugaw. Sa sandaling iyon, may malinaw na plano na sa aking isipan. Hindi ko kailangan ng gulo o salita para makaganti. Ang kailangan ko lang ay batas, ebidensya, at tamang tiyempo. Mas maliwanag ang bahay ng mga magulang ko kaysa sa dati kong apartment. Hindi dahil sa ilaw, kundi dahil sa init ng pagmamahal. Si Mama ay laging abala sa kusina, nagluluto ng kung ano-ano para sa akin. Si Papa naman, kahit tahimik, ay laging nandyan, nagtitimpla ng salabat o bumibili ng gamot. Nakahiga ako sa kama. Pinapakinggan ang mahimbing na paghinga ng aking anak. At pakiramdam ko, ay nailigtas ako mula sa isang malalim na hukay. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nangangahulugang paglimot. Nangako ako sa sarili. Ang kapayapaang ito ay para mag-ipon ng lakas, hindi para hayaan silang magsalita ng kung ano-ano. Ikatlong araw ko sa bahay, medyo gumaan na ang sakit. Nakakaupo na ako ng matagal at nakakalakad na. Nang dahan-dahan, binuksan ko ang aking laptop. Inayos kong muli ang aking mga ebidensya. Situation report, mga text message, mga resibo, mga litrato. Hindi ako mahilig manira ng tao. Inipon ko lang ang mga legal na dokumentong hawak ko. Ang situation report ay sapat na para patunayan ang kanilang pagharang sa pinto. Ang mga text message ay nagpapakita ng kanilang intensyon na palayasin kami, at ang mga resibo, mga kahina-hinalang transaksyon noong buntis ako. Pabango, wallet, sapatos, mamahaling restaurant, lahat ay walang kinalaman sa akin. At ang delivery address ay sa aming apartment. Ngunit hindi ako ang tumanggap. Para sa isang accountant, iyon ay isang malaking tandang pananong. Pinrint ko ang lahat. Inayos ayon sa kategorya, na may talaan ng nilalaman. Nag-aalala si Mama. Anak, magpahinga ka. Ngumiti ako. Huwag po kayong mag-alala, Ma. Dahan-dahan lang. Parang nag-aayos lang ng ledger. Narinig iyon ni Papa at tumango. Ano man ang gawin mo, laging mag-iwan ng daan para makaatras. Kung may papeles ka, hindi ka mapagbibintangan. Nung gabing iyon, tumawag si Leo. Sofia, okay lang na nasa inyo ka, pero wag mo nang palakihin ang gulo. Baka isipin ng mga tao na ako ang masama. Puno ng inis ang kanyang boses. Hindi ko na siya tinanong kung gusto niyang makita ang anak namin. Diretsahan kong sinabi. Linawin mo kung paano mo gustong ayusin ito. Sa usapan ba? O sa papeles? Napahalakhak siya. Lagi ka nalang papeles-papeles. Akala mo, porket may titulo ka, kaya mo nang gawin ang lahat? Kalmado akong sumagot. Hindi. Akala ko, dahil may sanggol, may kaunting konsiderasyon man lang ang mga tao. Kaya ngayon, ako na mismo ang magbibigay ng konsiderasyon sa sarili ko. Pagkatapos, ibinaba niya ang telepono. Napagtanto ko, para kay Leo, ang katalinuhan ko ay isang tinik. Para sa akin ngayon, ito ang aking salbabida. Kinaumagahan, nakipagkita ako kay attorney Dizon. Maingat niyang sinuri ang aking mga dokumento. Ito ang pinakamahalaga.
Sabi niya, tinuturo ang situation report, isang malinaw na ebidensya ng paglabag sa iyong karapatan. Lalo na't kagagaling mo lang sa operasyon. Malaking bagay ito sa anumang kaso, lalo na sa custody. Sinabi rin niya na dahil ang apartment ay binili bago kami ikasal, ito ay aking exclusive property at hindi kasama sa hatian ng ari-arian. Pero tandaan mo, sabi niya, wag na wag mong gagamitin ang mga ebidensyang ito para ipahiya siya online. Sa korte tayo mananalo, hindi sa opinyon ng publiko. Wala po akong balak ipahiya ang sinuman. Sagot ko. Gusto ko lang ng kaligtasan para sa akin at sa aking anak. At ang custody. Bago kami maghiwalay. Sinabi niya. Huwag mong isipin ito bilang isang laban. Isipin mo ito bilang pagtatayo ng bakod para sa iyo at sa iyong anak. Ang bakod ay dapat tuwid, matibay, at ayon sa batas para walang sinumang basta-bastang makapasok. Pag-uwi ko, mas naging kalmado ako. Alam ko na kung ano ang mga susunod na hakbang. At ang una ay ang birth certificate ni Miguel. Ang mga matatanda ay maaaring mag-away ng ilang taon, ngunit ang papeles ng isang bata ay hindi maaaring ipagpaliban. Kailangan niya ng pangalan, tirahan, at basehan para sa mga bakuna at health insurance. Nag-text ako kay Leo. Walang emosyon, walang panunumbat, tanging kondisyon at layunin. Leo, kailangan nating maasikaso ang birth certificate ni Miguel ngayong linggo. Hinihiling ko na pumayag kang ilagay ang apelyido kong Reyes sa kanya at ang address natin sa bahay ng mga magulang ko para sa katatagan ng kanyang buhay. Bilang kapalit, ipinapangako kong idadaan ko ang lahat sa tahimik at legal na proseso nang hindi na idinadamay ang ating mga pamilya. Kung sang-ayon ka, magkita tayo sa City Hall sa takdang araw para pumirma sa kasunduan. Matagal bago siya sumagot. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Anak ko si Miguel. Isang linya lang ang isinagot ko. Kung anak mo si Miguel, patunayan mo yan sa pamamagitan ng pagpirma sa kanyang mga papeles. Kinabukasan, nagkita kami sa City Hall. Pumirma siya sa isang affidavit na pumapayag na gamitin ng bata ang aking apelyido. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Sa sandaling iyon, naging malinaw na ang buhay ng aking anak. Ngunit masakit isipin na kinailangan kong isakripisyo ang aking buong kasal para lang sa isang pirma. Pagkaalis namin, sunod-sunod na text ang natanggap ko mula sa biyenan ko. Pinutol mo ang lahi ng aming pamilya. Akala mo dahil may pera ka, kaya mo nang gawin lahat. Ngunit may isa pang text na dumating mula sa aking biyenan. Kung iyan ang sa tingin mo ay tama, gawin mo. Magpagaling ka at iwasan ang mga walang kwentang away. Ang text na iyon ay parang isang pag-apruba mula sa aking konsensya. Nung gabing iyon, inilagay ko ang birth certificate sa waterproof na folder. Hindi ko inisip na nanalo ako. Inisip ko lang na mas naging matatag ang pundasyon ng buhay ng aking anak. At para sa isang ina, iyon ay sapat na dahilan para patuloy na tumayo ng tuwid. Nang hawak ko na ang birth certificate, nagbago ang takbo ng aking buhay. Malinaw na ang mga papeles ng aking anak, kaya kailangan ko ring gumawa ng malinaw na desisyon para sa amin. Ang apartment na iyon, kahit sa akin pa, ay naging isang masamang alaala. Nagpa siya akong ibenta ito. Nag-usap kami ni Papa at inilatag ang aking plano. Una, putulin ang lahat ng koneksyon sa nakaraan. Ikalawa, magkaroon ng pondo para sa pagpapalaki kay Miguel. Ikatlo, magsimula ng sarili kong negosyo. Tinawagan ko ang isang kakilalang real estate broker. Mabilis at malinaw ang kanyang pagsusuri. Dahil sa magandang lokasyon at kondisyon, mabebenta ang unit sa halagang humigit kumulang 45 milyong piso. Hindi ako natuwa na parang nanalo sa loto. Para sa akin, iyon ay isang makatwirang halaga para makahinga ako ng maluwag. Hindi nagtagal, isang batang mag-asawa ang nagpakita ng interes. Seryoso sila at handang magbayad. Sumang-ayon sila sa presyo at sa aking mga kondisyon. Lahat ay dapat ayon sa kontrata. Susuriin ng abogado at walang usapang salita lamang.
Nakarating kay Leo ang balitang binebenta ko ang bahay. Tumawag siya. Talagang ibebenta mo ang bahay? Bahay ko ito, at ibebenta ko sa tamang proseso. Sagot ko. Pero magugulat si mama. Magugulat ba siya dahil mawawalan siya ng tirahan? O dahil sa unang pagkakataon, hindi niya ako makontrol? Sagot ko. Sofia, pakiusap. Itigil mo na to. Bahay pa rin natin yan. Malamig kong pinutol ang kanyang sinasabi. Kung may pag-uusapan tayo bilang mag-asawa, sa korte na lang. Ngayon, kailangan kong protektahan ang anak ko nang pirmahan ko na ang kontrata ng pagbebenta. Umuulan, at habang nagpapasuso kay Miguel, pumasok si mama sa kwarto. Anak! Nasa labas si Leo. May dalang mga regalo. Gusto ka raw makausap. Hindi na ako nagulat. Pagod na lang. Laging sa panahong akala mo ay makakahinga ka na. May darating para hilahin kang pabalik sa gulo. Hinarap siya ni Papa sa may pinto. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. May sanggol dito. Ayaw namin ng ingay. Nagdala si Leo ng mga prutas at regalo. Mukhang nagsisisi. Tay, nandito po ako para sunduin si Sofia at si Miguel. Ngunit hindi siya pinagbigyan ni Papa. Para ano? Para palayasin na naman? Sa likod niya, sumulpot ang kanyang ina. Matamis ang ngiti. Balae, nandito po ako para humingi ng tawad. Nagkamali lang po ako ng pagkakaintindi. Hindi ako lumabas agad. Huminga muna ako ng malalim. Sofia, mali ako. Sabi ni Leo, pagkakita sa akin. Umuwi na tayo. Magsimula tayo ulit. Tiningnan ko siya. Naging sensitive ka. Kaya pinagpraktisan mo nang sabihing umalis ako ng 1 o 2 taon? Sumabat ang biyenan ko. Nagdadrama. Nag-alala lang naman ako na baka umiyak ang apo ko sa gabi, anak. Mahina na kasi ang tulog ko. Hindi na ako naantig. Gang. Carmela, natakot kayo sa iyak ng apo ninyo. Pero hindi kayo natakot na palayasin ang ina niya sa malamig na hallway. Biglang lumuhod si Leo. Sofia, nagmamakaawa ako. Huwag kang makipaghiwalay. Huwag mong ibenta ang bahay. Mali talaga ako. Marahil ay may ibang maaawa sa kanya. Ngunit ang nakita ko ay ang gulat ng isang taong nawalan ng kapangyarihan. Mali ka? Tanong ko. Kung ganon, sino si Nina Castro? Namutla si Leo. Pati ang kanyang ina ay natigilan. Sino? Walang ganyan. Pumasok ako sa loob at kinuha ang isang manipis na folder. Inilapag ko sa mesa ang mga papeles. Ito ang mga delivery receipt sa apartment natin. Pero hindi ako ang tumanggap. Ito ang credit card statement mo. Bumili ka ng regalo para sa iba. Sa araw na sinabi mong may trabaho ka. At ito ang text mo sa akin, nung gabing iyon, na sinasabi mong sumusobra na ako. Walang nagsalita. Sinubukan ng biyenan kong ipagtanggol siya. Lahat ng pamilya ay may problema. Dapat magtiis ang babae. Sumagot ako. Iba po ang pagtitiis para sa kapayapaan. Sa pagtitiis na hayaang tapakan ka. Sobra na po ang tiniis ko. Pangako. Tatapusin ko na lahat. Sabi ni Leo. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Matatag akong sumagot. Binigyan kita ng maraming pagkakataon habang buntis ako. Habang nasa ospital ako. At habang nakatayo ako sa labas ng sarili kong bahay. Ikaw ang hindi kumuha ng mga pagkakataong iyon. Ang pagluhod mo ngayon ay hindi na mabubura ang mga ginawa mo. Tinapos ni Papa ang usapan. Tumayo ka. Ang lalaking lumuluhod para pahinain ng isang babae ay hindi tunay na lalaki. Kung talagang iniisip mo ang anak mo, harapin mo ito sa tamang proseso. At may pananagutan. Tumayo si Leo. Sa di kalayuan, nakita ko ang sasakyan ng kanyang ama, si Ricardo. Nakaupo lang siya sa loob, nanonood. Pagkatapos ay umalis ito. Tahimik, tulad ng dati. Pagpasok ko sa loob, tinanong ni Mama, hindi ba mabigat sa pakiramdam mo? Mabigat po, Ma. Sagot ko habang tinitingnan si Miguel. Pero hindi ako pwedeng maging mahina ngayon. Naging malinaw sa akin, kapag inilabas mo na ang katotohanan, lahat ng pag-arte ay nagiging mura. At hindi ko hahayaang lumaki ang aking anak sa isang tahanan
kung saan ang respeto ay ginagamit na sandata at ang luha ay isang patibong. Pagkatapos ng eksenang iyon, hindi ko na gustong makipag-usap pa. Naghain ako ng petisyon para sa annulment. Ang aking ebidensya ay matibay. Ang situation report mula sa admin, ang kasunduan sa apelyido ng bata, at ang mga patunay ng kanyang pagtataksil. Nagsimulang tumawag ang mga kamag-anak nila. Sinusubukang kumbinsihin akong magtiis para sa bata. Magalang akong sumagot, dahil po iniisip ko ang aking anak, kaya ko ito ginagawa sa legal na paraan. Sa araw ng hearing, sinubukan ni Leo na palabasin na isa lang itong maliit na di pagkakaunawaan. Ngunit nang ilabas ng aking abogada ang situation report, natameme siya. Tinanong siya ng judge, G. Cruz, paano mo maipapaliwanag ang pagharang mo sa iyong asawa sa pagpasok sa isang property na hindi naman sayo? Wala siyang masabi. Pagdating sa custody, hiniling niyang makasama ang bata tuwing weekend. Tinanong siya ng aking abogada, mayroon ka bang matatag na tirahan? Sino ang mag-aalaga sa sanggol? Ano ang oras ng iyong trabaho? Inamin niyang hindi regular ang kanyang oras. Malinaw na hindi siya ang angkop na tagapag-alaga. Ipinresinta ko naman ang aking sitwasyon. May matatag na kita. Suporta mula sa mga magulang. At isang ligtas na kapaligiran para sa bata. Ibinigay sa akin ng korte ang sole custody. Ang apartment ay idineklarang aking exclusive property. Pananagutan niyang magbigay ng sustento at may karapatan siyang bisitahin ang bata ayon sa itatakda ng korte nang hindi nakakagambala sa buhay nito. Paglabas ko ng korte, hindi ako umiyak, gumaan ang aking pakiramdam. Hindi dahil natalo siya, kundi dahil sa wakas, naging malinaw na ang lahat. Nagkaroon na ng malinaw na linya ang buhay namin ng aking anak. Ang pera mula sa apartment ay hinati ko sa 3. Pondo para kay Miguel, emergency fund, at puhunan para sa negosyo. Nagbukas ako ng isang maliit na tindahan ng mga gamit. Para sa sanggol, pinili ko ang mga produktong dekalidad at ligtas. Naging abala ako, pero isang payapang pagkaabala. Si Leo naman ay unti-unting bumagsak, iniwasan siya ng mga kliyente. Nag-text siya, sinisisi ako. Hindi ako sumagot. Siya ang pumili ng landas niya. Ang kanyang ina ay lumipat sa isang maliit na apartment. At si Nina Castro, muli siyang nagpakita. Nagkita kami sa isang building, kasama na niya ang ibang lalaki. Sinubukan niyang magpaliwanag. Ate, huwag kang magalit. Ayoko namang makialam sa inyo ni Kuya Leo. Tinitigan ko siya. Kung ayaw mong makialam, sana hindi ka naging parte ng kwento. Hindi nagtagal, nalaman kong naloko pala ni Nina si Leo. Inalok siya ng isang investment na malaki raw ang tubo. Dahil sa kagustuhang makabawi agad, umutang si Leo sa mga loan shark. At pagkatapos, naglaho si Nina. Hinabol siya ng mga pinagkakautangan niya. Isang araw, narinig ko na lang na isinugod sa ospital ang kanyang ina, matapos atakihin ng mild stroke dahil sa stress. Nang sugurin sila sa kanilang apartment, tumawag si Leo, humihingi ng tulong pinansyal. Hindi kita mapapahiram, sabi ko. May anak na akong binubuhay, pero maibibigay ko sa iyo ang numero ng abogada ko. Ang sama mo, sabi niya. Hindi ako masama, sagot ko. Hindi na lang ako tanga. 1 taon ang lumipas. Unang kaarawan ni Miguel. Ipinasyal ko siya sa mall kasama ang aking mga magulang. Bumili kami ng sapatos at damit. At kumain sa food court. Habang papalapit kami sa isang baggage counter, narinig ko ang isang staff, Kuya, pakitabi po para makadaan ng iba. Napalingon ako. Isang delivery rider ang abala sa paghahanap ng order sa kanyang cellphone. Kupas na ang kanyang jacket. At may putik ang kanyang sapatos. At nang itaas niya ang kanyang ulo, nakilala ko siya, si Leo. Natigilan ako. Hindi dahil sa pagmamahal o galit, kundi dahil sa kabalintunaan ng buhay. 1 taon na ang nakalipas. Ako ang nakatayo sa labas ng pinto. At siya ang naghahari-harian. Ngayon, siya ang sinasabihang tumabi para hindi makaharang. Nakita niya rin ako.
Ang kanyang mga mata ay nagpabalik-balik sa akin, sa aking mga magulang. At huminto kay Miguel, na masayang nakakandong kay mama. Ang aking anak ay tumingin sa kanya, na parang isang estranghero, walang bahid ng pagkilala. Humakbang si Leo papalapit. Ngunit huminto. Ikinumpara niya ang kanyang maruming damit sa aming maayos na pananamit. Sofia, bulong niya. Kung ito ay 1 taon na ang nakalipas, marahil ay nanghina ako. Ngunit ngayon, wala nang kailangan pang isagot. Lahat ng sagot ay nakuha ko na nung gabing hinarangan niya ako sa aking sariling pinto. Tiningnan ko siya. Hindi galit, hindi nanlilibak. Tiningnan ko lang siya bilang isang taong dati kong kilala. Delivery rider. Pakitabi po, muling sabi ng staff. Nagulat si Leo at mabilis na tumabi. Sorry po, sabi niya sa staff. Ngunit sa akin, hindi niya masabi. Kinuha ko si Miguel mula kay mama at niyakap. Nilampasan ko siya. Halos magkadikit ang aming mga balikat. Narinig ko ang kanyang mabigat na paghinga. Hindi ako lumingon. Tumawa ng malakas ang aking anak at tinapik ang aking balikat. Gumaan ang aking pakiramdam na para bang naibaba ko na ang isang mabigat na bato na 1 taon kong pinasan. Hindi dahil nanalo ako, kundi dahil sa wakas. Sa sasakyan pa uwi, tinanong ni Papa. Okay ka lang? Tumango ako. Opo pa. Okay na po ako. At ito ang aking natutunan. May mga pagkakataong kailangan mong magtiis para sa kapayapaan. Ngunit ang pagtitiis ay hindi nangangahulugang isusuko mo na ang iyong karapatang mamuhay ng maayos. Kapag ang isang babae ay pinalayas sa kanyang sariling tahanan sa panahon ng kanyang kahinaan, ang dapat niyang gawin ay hindi ang sumigaw, kundi ang tumayo, ng tuwid at tahakin ang sariling landas, ayon sa batas at ebidensya. Ang kabutihan ay dapat laging may kasamang talino. Dapat kang maging matatag at matalino para hindi mo ipaubaya ang iyong buhay sa kamay ng iba. Mga kaibigan dito sa Istasyon ng Puso, kung nakaantig sa inyo ang kwento ngayong araw, huwag kalimutang mag-like at mag-iwan ng inyong komento. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa amin. Hanggang sa muli, paalam. Pagod si Mama. Kailangan ng tahimik.